Hanggang saan mo kakayanin ang diskriminasyon kung kahit paggamit ng banyo ay pinagkakait sa'yo dahil lang sa kulay ng balat mo? Si Ana ay uminom lang ng isang tasa ng kape pero dahil doon kinamuhian na siya ng mga katrabaho niyang mga puti. Kinabukasan may nakita siyang tasa sa misa na may nakasulat na para lang ito sa mga puti. Gusto sana niyang gumamit ng CR pero hindi siya pinayagan ng kanyang supervisor dahil ang mga banyo sa building ngayon ay bawal para sa mga itim. Kaya napilitan siya maglakad ng halos 1,000 meters na naka-high heels papunta sa CR na para lang sa may mga kulay. Si Ana ay napakatalino sa matcha ang naatasang magkwenta ng direksyon ng rocket sa space program pero lahat ng katrabaho niya ay puti at hindi maganda ang pakikitungo sa kanya. Kapag inaabot sa kanya ang mga dokumento, tinatakpan nila ang mahalagang numbers at sinasabing sikreto ito. Pero malinaw na ginagawa lang yun para pagtripan siya sa kabila ng lahat. Hindi sumuko si Ana, patuloy niyang ginagawa ng maayos ang trabaho niya. Para makatipid ng oras, bihira na siya magbanyo at halos hindi na umiinom ng tubig. Kapag hindi niya mabasa ang mga tinakpang numero, tinataas niya ang papel sa liwanag para makita ang detalye. Isang araw natapos niyang napakahirap ng calculation na mangha ang lahat sa galing niya pero imbis na purihin, pinaghinalaan pa siyang spy ng boss. Sinabi nitong imposibleng nakita niya ang mga secret numbers kaya nagalit si Ana at pinaliwanag na kapag tinapat sa liwanag ang papel, makikita pa rin ang mga numerong tinakpan. Nang subukan ito ng boss, malinaw niyang nakita ang mga numero at napagtantong mali siya. Tinanong niya ang pangalan ni Ana kaya sa wakas napansin na rin siya. Pero sa sobrang pagtitiis ng hindi napigilan ni Ana ang sarili. Tumakbo siya papuntang banyo sa gitna ng ulan. Walang sabon, walang tissue dahil ang banyo para sa mga may kulay ay kulang sa lahat at sinadya yun dahil sa kanya. Galit na galit ang boss at tinanong kung saan na naman siya nanggaling dahil hindi raw siya makita kapag kailangan. Sinagot ni Ana ang boss na nagbanyo siya kaya lalo pang nagalit ang boss at sinabi, kinukwenta namin ang oras ng pag-lunch ng rocket at segundo lang. Pero ikaw, umubos ka ng 40 minutes sa pagbabanyo lang. Sumagot si Ana, walang banyo sa building na ito para sa may mga kulay. Ang pinakamalapit ay kalahating milya ang layo. Araw at gabi nagtatrabaho ako at kape ang nagpapalakas sa akin pero ayaw niyo akong painumin. Nang malaman ng boss ang lahat ng hirap at diskriminasyong dinanas ni Ana, sinira niya ang karatulang para sa putila at sinabi niya walang mas mataas o mas mababa rito, ang banyo ay banyo at para sa lahat ito. Kaya mula noon, hindi na kinailangan tumakbo ng 1,000 meters ni Ana para lang igalang ng mga puting tao at itrato bilang tao.